Amen. At nagpapasalamat din po ako ng lubos dahil sa biyaya na natanggap po namin ng nakaraan lang po na alam ng Panginoon na walang-wala po talaga kami ng mga oras na yun. Ngunit dumating po ang biyaya galing po tulong ko na galing sa nabotas. Amen. Maraming salamat at tinataas po ang pangalan ng Panginoon. Amen. Purihin ang Panginoon sa Kristo. Like kayo Ako nagpapasalamat sa Panginoon kasi nung nakaraan nag-away kaming mag-ina. Ayoko gina. Nag-away kasi kami gawa na dun sa motor na kasi tatlong bata kasi ang siniservice doon. Sabi ng anak ko, wala daw akong awa sa kanila kasi nagbabayad sila ng 8,000 kada buwan. Sino ba yung sumasakay? Silinggit lang yung pinasakay namin ni Maludo na 2 beses na yata yung Maludo. Siyempre, kami galing din kami sa alam din namin yung walang-wala. Siyempre, hindi mo naman pwede iwanan yung isang bata na yung 2 lang ang ihatid mo sa school para naman wala kang puso na yun. Kaya kami nag-away ng anak ko. Pero sa po ng Panginoon, humingi naman po siya na sa akin na okay na po kasi tao lang naman din po tayo at saka anak ko yun. Pero okay na po kami at saka Amen. sana inaano ko lang sa Panginoon, dinadasal ko na sana hindi po yung kanya-kanya kasi minsan pag sumagot po sa akin, kahit nanay tayo minsan nagkakamali naman tayo na masabi sa anak natin. Siyempre, pwede naman nilang tayo kausapin ng maayos. Huwag naman yung sa talak ng talak, gano'n. Pero nagpapasalamat pa rin ako sa Panginoon kasi naayos naman din agad. Amen. Purihin ang Panginoon. Kasi ang kuya ako namin mag-apply na ng trabaho. Tapos ngayon kanyang lisensya nakuha na saka sa namin ni Manlo, ni Sister Manlo, sa ako, lumakas na rin yung tindahan kasi marami na pong kalaban. Medyo kumuha ko yung aming benta kaya medyo tapos po kami ngayon ni Sister Manlo kaya nangangapauli kami sa umpisa kasi marami na nga po kakompetensya kami sa tinda ngayon. Pero pasalamat pa rin sa Panginoon kasi lagi siyang nandyan sa amin nakagabay at saka sana po dinadasal po namin na hinihingi po namin sa inyo Panginoon na sana ang aming pastor na bumalik na po siya para punta na po siya dito sa amin. Maraming salamat po at saka thank you po kay Pastor Jerry dahil siya po ang nagpatuloy sa ngayon. Thank you. Sino po po? Gusto ko lang magpasalamat sa Panginoon, lalo na yung kahapon nga na inisip namin na bakit hindi nakarating sila pastor. Gawa no, yun nga, nabalita namin na may nararamdaman si pastor. Sa awa ng gawin ng Panginoon para sa amin, ginampanan pa rin namin para sa mga kabataan. Masaya kami kasi parang kulang para sa pakiramdam pero pag hindi mo na nagagawa, no? Yung pala talagang hahatakin ka, mamimiss mo talaga yun. No? Yun nga, nagpapasalamat din ako din sa Panginoon kasi syempre hindi lang naman siya mo na hindi ako nag-isip sa financial na kailangan namin dahil ngayon na-struggle din ako dahil sa financial. Awa naman ng Diyos, na-surprise kami kasi dumating ang pamangkin ko, ayun nakapag-provide. Kaya talagang gumagawa talagang pala ang Panginoon. No? Sabi niya nga na huwag mong isipin yung kasi may darating at darating. Yun nga, talagang binabalik ko sa Panginoon talaga na at yun nga, isa rin ang hiling ko na yun, yung may mga karamdaman isa na si pastor na mas hindi pastor yun talaga na bahala na ang Panginoon kung ano talaga plano niya ng Panginoon para kay pastor. Pero siyempre para sa amin, malaking kawalan kung hindi kami nasusubaybayan ng pastor. Pero isa rin yung papasalamat kami dahil kayo ang naging kahalili ni pastor. At least eto pa rin na nagpapatuloy kami kaya ipinabalik ko talaga sa Panginoon lahat-lahat talaga. Napakabuti talaga ng pastor kay Ian na consider dahil yung mga bata, siya yung provider ng sa financial para sa pagkain ng bata. Kasi kami, wala naman kami. Kaya thank you talaga kayo. Talaga hinanap kami. Talagang napakasaya. Kaya Lord, magiging pinabalik ko lahat ng mga biyaya ibinigay niyo sa amin, lahat ng kalakasan na meron kami. Thank you po. Amen. Sino pa po? Tatay. Ay, ano ang nangyari sa iyo sa group ng isang linggo? Yung sinapit ay kahapon, talaga. Lakas ang ulan dun. Pero gusto ko May sakit pa si Pastor Ken. Pasalamat ka sa Panginoon. Paano? Salamat. Salamat ako sa Panginoon na buhay namin. Maayos dito sa araw-araw.
Disumbong Europe daw siya. Wala namang problema. Yes, so siya. Salamat po sa sabi ko rito. Sorry, sa Ian, sa iba niya, sa sister. Pasalamat po sa inyo lahat. Ako, Ano pa po sis? Sister, Carla, napapalaman pa sa Sister Carla. Salamat po. Mga problema okay na po ngayon yung nakasama ko. Amen. At kagagaling lang din po pala ngayon. Okay. Tayo po pupunta na sa pag-atin po pinag-aaral ulit. Nakaraan ay ating po susugan yung baptism. Alam po, mahalaga po yung baptism. Ulitin ko po, ito po ay ating identity. Ano po, sabi nga yung kanina, nung nasundan yung, kasi dinalive ko yung mensahe kanina, identity in Christ. Ano po, as a son of God and daughters of God. Yung pagkakilala natin na bilang anak ng Diyos at tagapagmahal ng kanyang kanya. So, hindi lang tayo maging anak ng Diyos, tayo rin ay titira sa kanyang kaharian. Nga lang, huwag mong piliin yung nasa kanan o sa kaliwa. Matuwa, masaya ka na nandoon tayo. Pero kung may lagay ka man doon, ay purihin ng Panginoon. Amen. Purihin ng Panginoon. Okay? Hindi magkakaingitan. Kasi yung 12 nagkakaingitan eh. Tagal na away nila yun. Kahit na yung mga disciple pa rin ng Panginoon, nag-aaway pa rin. Bakit? Tao pa rin tayo. Kahit na tayo ay mga anak ng Diyos, pero nanatili pa rin na tayo pa rin ay isang simpleng tao pa rin. May damdamin, mayroon pagkanalalamangan, diba? Nag-isip ng ano-ano. Kaya, napakahalaga po ang baptism. Kaya nga kung kayo po naintindihan yung kahalagahan nyo, mag-feedback po kayo sa amin dahil doon sa babatisman po kayo sa amin, Pastor Member ang magbabautismo sa inyo at kayo po ay magiging legitimate na member ng katawan ni Jesus, yung body na. Ang church po ay sa colloquial word, ito po yung kanyang aasawahin. You know? Nakalagay po siya sa typology na kanya pong aasawahin. Ibig sabihin doon yung union. Sa doctrine ng union. Yung pagkakaisa na Jesus, siya isa, and then tayo sumampalataya sa kanya, iuupunggod sa kanya. No po. Pero ang identification, para ka masabi na iuupunggod sa kanya, ay walang iba kundi ang baptism. Kaya nga po, kahit na nag-church tayo, hindi ka ma-identify na isang membro ng iglesia ni Jesus dahil hindi ka na-baptism. Ano, kung bagamat hindi ito aralin kung ligtas o hindi. Ano po? Ang baptism po ay hindi po nag-determine na ang isang tao ay maligtas o hindi maligtas. Ang tinutukoy po dito, magandang hapon po, ang ating pong inaaral yung mga privileges ng pagiging anak mo ng Diyos. Ano po yung mga privileges? Una mong matanggap pagkatapos mong mabautismo ay yung makakapatake ka ng Lord's Supper. Isang marangal na event po iyon, isang napakahalagang event sa buhay ng tao na magiging kasalo ka ng Diyos na may likha ng langit at lupa. Bagamat hindi natin siya nakikita doon, pero yun ay kanyang isineserve na bangkiti para sa kanyang mga anak at saka sa kanya. Hindi niya po pinapapasok doon yung hindi nababautismuhan. Marami po siyang alagad. Jesus Christ yung alagad niya doon, may na-convert 5,000, may na-convert 120, may na-convert 4,000. Pero po sa kanyang bangkiti doon, 12 lang ang kanya pong pinasok.
Tama po? May followers siyang hindi na bautismohan. Kaya po, yung bangkiti na yon, yung pinakamataas na event sa buhay ng mga ng Panginoon at saka ng kanyang mga disipulo ay yung bangkiti. Pagpapakita po kasi yun ng celebration. Bagamat isang side doon, yun ay pagpapaalam. Kasi yun na rin yung huling sama-sama nilang magkain ng buo. Pero po ay yan po ay malinaw na isa pong celebration sa mga anak ng Panginoon. Kasi po yung Lord's Supper, sa Old Testament po niyan, yung reference po niyan sa Old Testament ay yung Paskwa. Ano po yung Paskwa? Yun yung pong gabi na kung saan i-liberate, palayain na ng Diyos ang kanyang taong Israelita sa kamay ng mga Hudyo na nag-aalipin. Kaya ibig sabihin, palayain ka na, magsisilibrate ka, tama? Kasi sa wakas, freedom ka na, may freedom ka na. So ang Lord's Supper actually signifies freedom. At yun ay sabi niya, alalahanin mo yung iyong kalayaan mula doon sa kapangyarihan ng kasalanan. So ang Egypt, nag-illustrate siya sa atin sa ngayon as a slave, yung kumukulong sa isang tao para mapunta sa impyerno. At kinalaya niya ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Isang pinalaya na. Kaya yung palatanda sabi niya, pagka ginawa niyo ito ay pag-alaala ng inyong paglaya. Kaya nga celebration yan. Ngayon, hindi ka makapag-partake ng celebration dahil hindi po kayo baptismado. Ano po? Kaya mayroon pa yung mga benefits, sabi ko nga doon, yung kanyang lata na nakalagay doon sa Biblia, pagka pupuntahan natin yun sa susunod, kasi parang sinasum up ko lang kasi ang oras natin, pag isa-isahin natin matagal. Sabi doon, na yung kanyang mga lagot, sa Isaiah kasi po yun, yung kanyang mga latay, ulit ang kanyang balat. Lahat ng yun, mga sugat sa balat, at yung bugbog niya, yun sana ang para sa akin. Kasi nga po, ang Diyos, justice po, tama? Amen. Bawat mali natin, may kaakibat yun na palo. So, sa isang araw nagkakamali ako 10, dapat 10 palo ata sa akin. Either pumuputok yung dito ko, nasusugatan dito ko, nababangga ako ng motor. Pero sa Lord's Supper, yun yung kanyang pinagagaling o piniprevent. Kaya nga, pag nagpaparty ka doon sa Lord's Supper, malaking blessing po ang iyong makukuha. Nasasayang yun dahil hindi ka makapag-party dahil hindi ka nabautismuhan. Kasi may pre-requirement, may prerequisite. Ang kaligtasan po, walang prerequisite. Panampalatayanan mo siya. But, yung privileges na inanda ng Diyos sa iyo sa oras ng Lord's Supper, ay meron po siya dapat mong unahin. Wala yung mga Lord's Supper. Makita niyo po, almost 10,000 na followers niya, kukunti lang yung inimbitahan niya. Bakit po? At gano'n. Sa dami ng tao dito sa Kalugtugay. Siyempre pag mag-birthday ka, imbitahan mo lang yung malapit sa iyo. Nakuha. Kaya maringal po yun na event na nanimiss ng isang taong nanampalataya na kay Jesus, Panginoon niya na, pero hindi siya nagpabautismo. Amen. Yun yung gusto kong maintindihan nyo na nasasayang nyo yung isang part ng bagay na napakahalaga sa isang Kristiyano kasi wala kang moves na ginawa, wala mong pagkatanggap mo kay Jesus. Nanatili kang doon lang. So, ibig sabihin, kailangan mong gumawa ng desisyon na ikaw ay susunod sa doktrina at kautusan ng Panginoon sa bautismo. Ito yung mag-aalala sa iyo na ikaw ay hindi na Seventh-day Adventist. Nung ikaw tumanggap kay Jesus, kanino ka na nakadikit, kanino ka na na-identify, kanino ka na baga na pangingibabawan, sinong authority na kikilalanin mo? Kilalanin mo na yung authority ni Jesus. Iiwanan mo na yung luma mong
sinusundan natin. Kasi kung hindi mo siya iiwan, ligtas ka na, namumuhay ka pa rin sa luma. Yung privileges nung ligtas ka, ay hindi mo siya maa-avail. Hindi mo siya ngayon makukuha kasi hindi ka umusad. Okay? Hindi ako na member ng mga fraternity. Pero almost na mga leader ng fraternity ay kasanggang lupit ko. Sa Davao, parang badibadi ko lang. Pero wala mo po ay makitang katot sa akin. Wala kayong mark sa akin. And yet, napakahalaga po na kung may sinasabihan kayo isang lugar, isang grupo, na obligado po kayong ma-identify. Tama po, Brother Ryan? Amen. Ma-identify. Dadaan ka sa proseso ng kapangyarihan, kung anong kapangyarihan o anong proseso ng kanilang membership. Meron sila. Kasi po nga, yung meaning ng baptism is to submerge, magpailalim ka sa kapangyarihan ng iyong pinasukan. Okay? At yung pagpapailalim mo sa isang kapangyarihan ay pagtatanggal mo naman sa mga dati mo. Dati na nakahawakan. Nung ikaw ay tinanggap ng nation, nag-decide ka na doon sa Toshiba. Hindi ka pwede magtrabaho sa dalawang kumpanya. Binigyan ka ng ID ng nation, sabihin doon, tapos ka na nag-resign doon sa Hitachi. Sa company ng mga electronics. Ano po? Nasa food industry ka na. So, ganun din po kay Jesus Christ. Ang mga Hudyo, meron po silang baptism. Kaya in-introduce niya doon sa Israel ang bagong baptism. Bagamat pareho lang yung pattern, pero magkaiba po silang dalawa. Ang mga Israelita po ay binautismuhan sila sa Red Sea. Napapasailalim sila ng kapangyarihan ng dagat na pula. Na kung ang dagat na pula, pwede silang tabunan para mamatay, mamamatay silang lahat. At kung bigyan sila ng dagat na pula ng kalayaan makatawid, para sila mabuhay. So meaning, ang deciding factor ng life and death nila ay yung dagat na pula. But of course, siyempre yung Diyos ng papagalaw na. Ganon din naman sa atin, yung baptism natin ay mapapasailalim ka ng baptismo ni Jesus. Nakita natin sa John chapter 3, chapter 3, chapter 4. One yun. Tagalog, one. Page Chapter 1, verse 27, 185. 26, 285. 285. chapter 1, verse 26, to 84. 284, 85, 284. 284, page 284. And then, sinagot ni Oh. Bautista. John 1. Ano ba? Amen. 1:26. John 1. Ano? Basahin ko po dito sa English. John answered them, saying, I baptize with water, but there standeth among you who you know not, he is who coming after me is prepared before me, whose shoes lasted I am not worthy to close. These things were done in Bethabara, the Jordan, where John was baptized. So, meron po siyang officiating officials, so walang iba po si John. Anak po siya ni Elizabeth na pinsang buo ni Mary, ang nanay ni Lisa.
So, siya po ay pinadala ng Panginoon para magbaptismo o maghanda ng kanyang daan. Makikita niyo po na ang baptismo pala ay isang paraan upang ihanda tayo para kasamahin ng Panginoon. Hindi ka niya mabibitbit kung saan saan kung hindi ka nabautismo. So, ibig sabihin, hindi dapat ito nininiglit ng mga sumampalataya. Ang tawag dyan sa English, it must, kailangan, necessary ang baptismo. Sabi niya dito, sa kanila kasi yung hinahanda ang daan, parang hinahawi. Kami medyo madali kami makausap nito yung tinatawag na Puraner sa mga Christian, di ba? Advance party. Nakuha nila. Kaya madali makaintindi sila tayo. Advance party. Si John the Baptist ay advance party. Ang mga politician bago pumunta sa isang lugar, meron na yung mga tauhan 1 week ago, 2 weeks ago, na nag-work dyan sa area na yan para i-secure yung safety, para yung organize ng flow ng event. Ano po? At sino yung mga tao dapat na involved doon, sila na yung nagpaplastar. Para sa madaling salita, para smooth ang takbo ng event pagkatapos pupunta dyan. Ang persona na kung saan, yun talagang main person para sa event na yan. So, ibig sabihin, hindi ka mahahanda para sa Panginoon, para sa pagdating niya sa buhay mo, kung hindi ka pa nababautismo. Kaya ang tawag dyan sa English, fundamental. Kailangan. Mahalaga sa mahalaga. Ayaw mo pabautismo. Wala eh. Hindi siya maka-work sa'yo ng maagi. Hindi siya yung event, hindi niya mai-orchestrate sa'yo ng maigi. Bibigyan ka na sana niya ng kaparaanan pa paano mai-orchestrate ang buhay mo. Hindi niya magawa. Kasi may isang pumipigil. Hindi pa handa ang puso mo. Ang buhay mo. Dahil hindi ka pa nang-decide doon sa dapat gawin ng mga nagsusuprattaya sa Kanya. So, part po yan ng paghahanda pala. Kaya sabi niya doon, pinadala niya si John the Baptist para ihanda ang tao sa pagdating ng Kristo. Sa pagdating ni Jesus. So, ibig sabihin, isang bagay pala na namimiss ng isang mananampalataya na ay yung hindi siya makapag-work sa'yo sa buhay mo ng maayos. Diba? Ang politiko hindi makagalaw ng maayos doon sa area na kanyang pagdadausan ng kanyang event dahil wala masayang transparent doon. Pwede mapahamak pa yung politiko, pwede pa masikat ng kalaban yun doon, pwede nga hindi maganda yung pangyayari, maging gulo dahil wala advance party. Kung hindi na i-advance. So, sa doctrines po, it is a matter of preparation. Para po maghari si Jesus sa buhay mo, hindi ka niya mapagharian kung hindi ka pa nabunod. Ayaw mo pang magharian. Tinatanggap mo na tagapagligtas, pero hindi mo pa siyang matatanggap bilang iyong ama. Yung Lord, yung owners, yung may-ari. Ano po? Kasi po, ang baptism ay ownership. Pag-aari ka ng kumpanya, habang bitbit mo yung name tag ng kumpanya sa iyong dibdib, ay pinapahayag mo sa mga kapwa mo trabahante sa ibang tao na ikaw ay membro sa ganung kumpanya. Kasapi sa ganung kumpanya. Like mga malaki mo na ikaw ay kasapi. So, parang nahihiya ka. Reverse psychology po, nahihiya ka na aminin mong likas ka. Nahihiya kang aminin mo na si Jesus ang iyong Panginoon. Sabi ba naman ng Biblia, sino mang magkaya sa akin sa lupang ito, pagkakanya na rin doon sa mga amin sa langit. Kaya may consequence na hindi maganda. Pag withhold mo yung dapat mong gawin, unang gawin as a Christian. Okay? So sabi dito sa verse 20, these things were done in Beta Virgin where John was baptized in 29.
The next day, John said, Jesus coming unto him, and said, Behold, the Lamb of God, which taketh away the sins of the world. He is he of whom I said, After me cometh a man, which is prepared before me, for he was before me. And I knew him not, but that he should be made manifest to Israel, therefore I have come baptizing with water. So, sa Biblia po, may dalawa pong baptismo na tinutukoy. Baptism of water at baptism of fire. Ano po? Baptism of fire, it signifies doon sa Holy Spirit. Bago po si Jesus binautismo sa tubig, bumaba muna sa kanya ang banal na Espiritu. So, yung synchronization ng event, nauna ang pagbaba ng banal na Espiritu bago siya nagpa-bautismo sa tubig, nag-bautismoan. At ipang i-recall at ipang-balikan, nauna ang boses ng Ama sa langit na nagsasabi, ito ang isa-isa kong anak, pakinggan mo kung ano yung desisyon niya sa buhay. Kasi kung anong sinasabi niya, nagpabautismo siya, dapat supposedly magpabautismo rin tayo ng mga nagsasampalataya sa kanya. Okay? So, ibig sabihin, education first, and then second, application. Pagkatapos mo marinig na ito'y pinapangaral sa inyo, wala kang ibang gagawin kundi mag-step down sa tubig pagkasunod. Kagaya ng yun ko, sabi ni Philip, na dapat pagtanggap mo kayo sa tagapagligtas, dapat bautismo ang kakagad sa tubig. Sabi ng yun ko, may tubig na, ito gagawin natin. Bautismo na ako. Kasi po, ang totoong tumanggap kayo sa mga tagapagligtas, may damdamin po yan na gumawa ng unang hakbang pagsunod sa kanyang Panginoon. Ang walang iba ang bautismo sa tubig. Unang hakbang. Nire-record nyo pa ba ang mga unang galaw ng baby? Ang mga nanay at mga tatay. Nare-record nyo pa ba yung unang salita ng anak nyo? Unang gapang ng anak nyo? Unang baliktad ng anak nyo? Nakuha nyo? Nare-record nyo. Yan po ang unang magagawa ng nagsasabing ako tumanggap kay Kristo. Ang magpabautismo. So, ibig sabihin, palatandaan niya identification of your hidden decision or nakuha po? Amen. Ngayon, sino na gusto po bautismo? Wala bang ayaw ba ng iba? Tuloy-tuloy pa Opo. Para maka-work agad siya. Ang king, maka-work agad sa iyo. Sa baptism po, ay meron po tayong tinuturo. Ano po? Mayroon pong biblical baptism, may Roman Catholicism baptism, at meron din pong born again baptism, at meron pong baptism ng Fidelity Attended. So, ibig sabihin, kung nabautismo po kayo sa Roman Catholic, you're not belong to Jesus Christ. You belong to the Roman Catholic. Hindi po pareho ang baptismo nila ni Jesus at saka sa Catholic. Yung pong wisip. So, hindi po yan baptism. Ang dictionary po, baptism po ay immersion. Biblical ang dictionary, baptism, immersion. Kaya po, yun yung tama. Ibig sabihin, nasa wrong baptism po kayo bumagsak. Kasi ang pagkakaaral ko sa baptism, yung may edad na Opo. May panampalataya na. Kasi ang Inagisnan na kasi ng Katoliko, gano'n din kami noon. Gano'n din ako noon. Kaya nga po, di ba yung mga Hudyo, nabautismo sila sa Red Sea, and then sinuobliga sila ni Jesus na bautismo sa Jordan. Kaya tinawag na Sa baptism po sa mga Hudyo, nandito lang po yung tubig. May bakante doon sa lahat.
nakatabon. Kaya ang tawag yan, overshadow. Nakaulong ka baga. Na-overpower ka, na-overrule ka ng sa kapangyarihan. Sila sa Red Sea, nakaganon yung Red Sea. Sa TV kasi, nakabuka yung Red Sea. Nakita niyo yung sa TV na parang may kanal, may open space. Pero sa original, wala po. Parang butas. Parang butas. Na ibig sabihin, natatakluban ka. Yan po yung baptism. Hindi po wisik. Hindi po yung pangit. And meron po yung doktrina na apat sa Biblia sa baptism. Para mapunta po kayo sa tamang doktrina, tamang baptism. May mali po. May counterpoint po. May mali baptism. Kaya hindi po yan ino-honor ng Diyos at sa kanila isa. Ito po. Una is proper authority. Halimbawa po, si Brad Ayan, example, anong po prat meron po kayo? Grupo. Ayun na, against? Diyan. Halimbawa, na binautismuhan siya sa Alpha Sigma, hindi po siya legit na tatanggapin po sa kanya kung kinalala niya. Kaya po nagiging wrong. Tama? Kasi iba yung grupo na yun. Iba rin tong grupo na to. Si Jesus Christ, pag kinonor niya lahat, sabi, okay na yan, pareho na yan. Hindi magkakalabo-labo na. Kasi nga, ang pinaka-idea niyan is identification. Dapat, the place wherein you are now belong. Sa isang lugar, isang grupo na ngayon ka nagpapasakop. Kung ano yung hinahawakan mo. Pero kung halimbawa, aalis ka na naman doon sa grupo na yun, lilipat ka na naman, hindi bago, babautismo ka naman ulit doon. Hindi mo pwede sabihin na, hindi, nabautismohan na ako, nahising na ako doon sa kabila, hindi naman dito. Wala yun. Panibago na namang takal yun. Hindi ka pwede makalampas doon. Kaya nga, yung baptism sa ibang doktrina, hindi niya tinatanggap. Kailangan ka talaga pupunta doon sa baptism ni Jesus. Right authority. Ano ang right authority? Kasi po, yung authority na ito, kagaya nung sinabi dito sa John, diba? Na galing sa Diyos, nagpadala sa kanya ni Baptist. Tama? Right person. Right authority o delegated authority. Right person. So, sabihin, kung hindi si John ang nagbaptist, ibang baptismo, ibang authority, ibang tao ang nagbaptismo ng kung ano mang baptismo niya, hindi yun kinikiri. Hindi yun tinatanggap. Pangalawa, yung baptismo ng mga alagad ni Jesus. Natin sa kanya, nagbaptismo rin si Jesus. Nagbaptismo rin siya. Yung mga alagad niya, doon si Kapitang, nagbaptismo rin. So, yun, sa grupo nila, kung sa grupo ni Bertayan, kung babautismo, magpasakot ako doon, isa man sa mga authority nila, yung tinitingala nila pwedeng magbinyag sa akin. Doon pa lang ako mal-legit na binyag nila. Pero kung hindi ako dadaan sa kanilang panel, kung baga na-hired na ako, oh, dito ka. May kasama sila na magsabi, membro ka na dito. Pero wala akong record, hindi ako lumaan sa tamang posisyon. Ang tawag dyan, pikoy. Taking membro, tama? Hindi dumaan sa tamang posisyon. So, kaya right authority, and then right principle, and right mode, and right motive. Apat na mga right din. Ano yung right motive? Kasi nga, gusto mo nang sumunod sa Panginoon. Gusto mong maluwalhati siya sa iyo. Gusto mong maging matuwa siya sa iyo. Gusto mong ma-identify ka sa Kanya. Yan yung motibo. Pero kung motibo mo para sumikat, etc. Mali din po yun. Principle po yung immersion. Kung ano yung kanyang pagkakakilanlan. Kung ano yung description niya sa baptismo, yun ang ating susundin. Maliban doon, mali na po lahat yun. Hindi po pwedeng i-modify, hindi po pwedeng baguhin, hindi pwedeng i-duplicate, i-triplicate.
yung baptismo na binigay niya. Isa-isa lang po yun. Kaisa-isa lang po yan. Bakit po? Bakit hindi po dito pilitra, hindi dumami, hindi malito? Iniingatan ng Diyos na malito ka kung kanino ka bilong. Kay Jesus ka lang, hindi ka na sa iba. Exclusiveness. Makita natin dyan, ownership at exclusiveness. Pag-aari ka niya, kaya ka ina-identify sa kanya. Baptism. Right? Authority, dapat baptist, mag-baptize. Kaya si John. Pero hindi sa kaligtasan. Hindi para maligtas po kayo. Okay? Ang kaligtasan, pagtanggap mo lang yan kay Jesus talaga. Right? Principle, immersion, dahil lulublog, walang lilitaw. Di ba sa Corinthians, sabi doon, kailangan walang lumitaw at alublog. Kasi yun yung luma ng pagkatao. Kasi yung pagkatao, kumpos ang kamay. Di ba? Kung bagamat tao pa rin, hindi kulang yung kamay, pero kulang-kulang yung tao yun. Kaya nabautismuhan mo, nakalitaw yung kamay. Kaya makapanuntok pa, pwede pang makapanakit. Di ba? Kasi nga, may hindi pa pala napasakop, mayroon pang nakakawala doon sa kapangyarihan ng Panginoon. Kaya nga siya lahat, ang sabi doon, ito yung palatandaan na ikaw patay na ang luma mong pagkaikaw at babangon ka nawangis ni Jesus. Anong si Jesus? Kasama doon yung hindi ka na mananakit. Kasama doon hindi ka nagagawa ng masama sa kapwa mo. Kasama doon yung hindi ka babalik sa bisyo mo. Kasama doon na magbagong buhay na sa Corinthians sabi na you are now a new creation. Pagsilat mo sa kaharian, sa kingdom, hindi sa yun yung pagbagong muli mo. At pag-ibig doon sa mga luma natin. Marami tayong luma. Ano po? Yung luma na yun, hindi nakakatulong pagiging anak ng Diyos. Hindi nagiging sagabal yun sa pag-improve mo sa pagiging anak ng Panginoon. Yung luma na yun. Yung testimony mo, hindi mo mapapagaling ka agad. Hindi mo mapapusay pagka nandun ka pa sa luma. Magmumura. Siyat puno. At saka yung talagang magwawala sa kanto. Diba? Yung magsalita, matalas yung dila. Lahat ng mga luma na yun, yun yung tatabasin na Panginoon. Mag-work sa dyan. Pagkatapos mo mag-baptize ka, dyan papasok yung discipleship. Diba? Ang mga taga-alaga ni Panginoon, ang Panginoon sa Kristo, pagkatapos niyang tumanggap kay Jesus, ipapasok siya doon sa discipleship program. At ang mga papasok lang doon, yung nababautis mo. Kaya po, pag nasa Sunday school na kayo, yung mga dapat umalis sa Sunday school, yung mga nabautis mo na talaga. Ano po? So, then, sabi ko nga, right motive, pwedeng mali yung motive natin. At saka po, one and foremost reason na bakit matanda na po yung binabautismuhan sa Biblia. Hindi po si John Baptist kasi po pag nag-aaral tayo, normal yun, natitignan natin yung etymology, origin. Sa Biblia, sa Pasimuno, paumpisa pa lang ng baptism, wala po kayo makita ang binautismuhan nila ng mga bata. Puro po mga matatanda. Yung pag-umpisa po ng baptism ng mga bata, nasa 400 BC. After Christ. After Christ. Hindi pala before Christ. Anyo Domini pala. Anyo Domini. Nasa patak na sa 400. Bakit po 400? Nag-evolve yung doctrines. May pumasok doon na maling doktrina na mga Hudyo pumasok doon na i-twist nila yung truth para pagdating sa atin, nagkakaliksiliksin na tayo. Kaya dalawa na, naging apat na, naging 5 na doktrina sa baptism. Dati isa lang, butruda sa tubig. Ngayon, nagiging infant baptism sa 400. Mariola 3, pumasok yung Virgin Mary. Naging Catholic na siya sa ngayon. So, yung history po niya, pag pinag-aralan niya ng maigi, nandoon, una-una na si Jesus, yung
Kristyanismo dito sa AD 34. And then dito nag-formulate yung doktrina ng Catholicism sa 400. Malayo. Ano po? Aragyan ng church history. So, it cannot be na magiging superior ang bago sa lumang tinayo ni Jesus Christ. Sabi niya kay Peter, I will build my church this time, this year, this place. Ang Roman Catholics ay hindi po nag-board at origin sa Israel. Nakuha niyo po. Kaya, wrong po talaga siya. Ang pirated, hindi po magiging kailanman maging original. And then, explain ko ya sa inyo, ng leader. Lahat po ng cults, lahat po ng religion ay inaral po namin sa isa. Kaya po madali po i-discuss sa inyo na walang kahirap-hirap po. Kaya po, iba ang doctrine ni Jesus. Hindi niya pinaduduplicate para until now, makikita mo siya na iisa lang ang may-ari, isa lang yung luna umiinog, batas ng umiinog, isa lang ang prinsipyo na ginagamit. Okay? So, yan lang siguro po. Dahil may tanong po ba? I-open natin sa mga tanong. Baka mayroon po kayo gusto malinawan sa baptism. Matutuwa po ako dahil gusto niya. Talagang naintindihan niyo po ba? O parang excited lang kayo? Meron kasi gusto mong makuha na kagad yung kotse dahil hindi na alam yung pros and cons. Sa Tagalog tayo. Dati mong baptise, hindi pala yung Hindi legit. Kasi visit lang yun. Ako rin eh. Nung mag-baptise pa ako, sanggol pa lang. May punas din. Oo. Tapos, Meron nga, patak lang, gano'n lang. Meron din sa baptise rin, ibubuhos yun. Bubuhusan yun. buhos. Ano ganyan ka, bubuhusan to. Maapaw. Naka-ano na baptise sa... May iba naman, gaganon lang. Tubig, gaganon lang katawag. Bitaw pa dito, okay na. Dami pong baptism. Pero lahat po ngayon, Sa amin kasi, hanapan mo po yung authentic. Wala po sa kanila yung authentic. Baptisi sa O, ang biblical baptism po, tumanggap ka muna kay Jesus Christ. Mayroon po kayo munang desisyon. Sabi doon sa pattern niya kay John the Baptist, nangangaral muna siya ng repentance. Ang repentance po sa Tagalog po, pagsisisi. Hindi pa po magsisisi mga bata. Hindi pa wala pag-isip. Wala pagsisisi. Kaya po, ang candidate, tawag right candidate, panglima po yun sa right. Apat yung kanina na banggit natin. Ito po, panglima. Right candidate. Hindi po po yung bata. Yung nakapag-decide na tumanggap sa Panginoon na siya mag-isip na pagkitan. Ay isip na. Kinakalkula mo na yung pagpasok mo dyan kung okay ba sa'yo umalis. Tama. Naiintindihan mo ba sa'yo? Bata po, wala po. At saka yung patay na. Kasi sa baptism, may mga patay na baptismuhan daw para papunta doon sa langit. Patay na, hindi na makapag-decide. Nakalagay sa Bible, pagpatay na wala. Kaya po, makita natin kaagad yun, ma-distinguish natin yung right baptism at saka sa mga wrong baptism. Hindi po ino-order ng Diyos yung mga pikoy, mga piki. Kaya sabi nga, maraming tatawag sa kanya Panginoon, pero i-reject niya yun. Kasi iba yung kanyang kaparaanan na ginagawa. Ano po? Kaya mahalaga po yun. Kaya doon sa atin, pagka piki na bili natin, manghihinayang talaga tayo. Pero pag original naman, satisfied. Ano po? Nami-meet natin yung standard. May standard po. Ay, salamat. Mayroon po ba tanong? Sinong tatanong patungkol sa baptismo? Baka mayroon po siyang ang ginagamit niyo sa pag-baptismo sila. tubig po ng pwede dagat. Pwede po tabang. So, kaya nga, may natural na oasis, meron din pong man-made na oasis. Kumbaga, Pinaka-original na baptismo. above, ang pinaka-standard talaga yan, above sa iyong mga dito, para mainom ka ng maano.
O dito na kaya mo sa inyo po yan. Kabawa, kung may malalim, maganda. Kasi yung malalim, pwede ka tuslog lang. Ano? Saan yung picture mo May picture ba? May picture? Sa bautismo na tayo? Ayan yan. Para makita. Ha? Wala yung cellphone ko, diba? Wala yung cellphone ko niya. Sa akin Pwede po ba daw publishingan ng bahay? Kasi po may nagpaparamdaw sa bahay. Maganda yun. Nagpaparamdam. Mahirap yung walang nagpaparamdam. Di ba nung unang ano pa sa Bible, ano, meron lang ganyan eh. Magpupula mo, meron. Ito po talaga totoo yan, nagpaparamdam. Pero at least paramdam mo. Hindi naman hihipo yan. Kasi po, ang langit, yung kaharian ng Diyos, may nag-reveal din doon ng mga angel na 1/3. Halimbawa po sa pizza, ito po yung pizza, no? Itong bilog. Meron yung dalawa. Yung dalawa dyan, hati natin ito sa tatlo. Ayan. Yung dalawang portion dyan, ng mga angel, nag-reveal din sa Diyos. Pinamumunuan ni Lucifer. At lahat ng yun nandito sa mundo. Tawag sa kanila sa Biblia, fallen angel. Bakit fallen? Kinakanta pa naman mga bata. Fallen down is falling down. Falling down. Okay? Fallen angel. Pinalaglag sila sa kaharian ng Diyos. Inilaglag. Okay? Ang tawag dyan, temporal na pagkahulog nila bago yung final na ihuhulog nila sa impyerno. Ano po? So, nilagay pa rin sila ng Panginoong Diyos sa realization, point of realization na ma-realize nila ang kanilang mali pag-relevate sa Panginoon. At sila yung hindi mo makikita na magpaparamdam sa iyo. Kuha po? Sila po, hindi mo makikita, pero kaya niyang ganun na ito. Yung speaker nga po namin this oras man gabi. Pusa po magbubukas. So, ibig sabihin, kasi yung mga angel na yon, kaya nga pumatay ng 1/3 natin ng tao. Isa lang na angel. Ganon sila kapangyarihan. Yung ginawa ng Panginoon na nilaglag niya rito, makapangyarihan po talaga yan. May lakas ba? Kaya nga lang, hindi siya nakikita natin. Ibig sabihin, si Carla, hindi pa tuloy-tuloy ka rin ang pagkikawala. Kasi siguro gawa din yun para May kapangyarihan pa siya. Oo, mas may ano ka sa Panginoon para buo ang tiwala mo. Maganda po yun. Yung bad noon, Kaya maalala sa kanya. Pagkakita ka. Pangalawa, yung good side niya, ay maglulumapit ka lalo sa Panginoon para maalis ka din sa natakot niya. Ibig sabihin, hindi pa sila, Kasi siya natakot. hindi pa sila ano sa Diyos. Ito sabi ko, dito sa Cubao, may Amerikano na African missionary. Hindi ko maalala na ito. Pero sabi doon, yung mga satanista, yung mga pinasukan ng demonyo, pupunta rin pala yung espiritu na yun sa tao. Gusto niya makapanirahan. Yung mga 1/3 na yun. Gusto siyang sasapi sa tao. Bakit po? Ang kalagayan nila ngayon, habang sila naglalakad dito sa ere, sa hangin, wala po silang tahanan at mainit sa kanila yung kalagayan nila. Para sila nasa impyerno. Pag makapanahan pala sila sa tao, para sila nasa aircon na bahay. Kaya gustong-gusto nilang tumahan sa tao niya. Ano po? Kaya nga, makikita niyo yung sinasapian sa Biblia na legion isang tao. Sa dami nila, legion isang tao kaya pinamamahayan. Ano po? Bakit po? Kung wala kang Kristo sa buhay na totoong Kristo, pwede kang matirahan niya. Pero kung si Kristo nakatira sa'yo, hindi na siya makakapasok. Kaya nga napakahalaga na makmirong. Kaya nga sabi ko kanina, mahalaga yung baptism para matirahan ka ng Panginoon. Kapag sila nabaptize, pinapaalala lang sa'yo, kung ang paniniwala mo, mahina pa. Mayroon Pag pa. nabaptize ka na, malayo na yun. Kasi nasa puso mo na ang Panginoon.
may patot ka na, may tanda ka eh. Naintindihan ko na May yun. identify na. Uy, makasabi sa amin ni Satanas, Bakit ka uy, identify na. Oo. Hindi ko na pwede itong Ibig guluhin. sabihin, hindi, kasi sila pastor, di ba? Lagi tayo gusto. Hinihila pa rin sila ng masamang spirito dahil gusto nyo magmulo. Para hindi na tayo makakawala sa atin, makapunta rito. Oo, nga, ganun nga daw po yung sinasabi nila. Sabi kasi dito daw po yung umaano, kaya Oo, malakas ang ano dito kasi lahat ng dito sa paligid nila walang Panginoon eh. Alam ko eh, hindi sila nagsisimba. So, ano po, tandaan niyo po, ano? Ikaw may Kristo na, magpabautismo ka, tatapos doon. Maganda yung Wala na po yung gulo sa iyo. wala naman wala sa pagbautismo eh. Kasi ang pagbautismo, walang relihiyon. Ang pagbautismo na sinasabi ng pastor, yung mananahan ng Kristo sa puso mo. Kaya naman parang nakipag-agawan mo siya ngayon kasi hindi ka pa matali na identify eh. Hindi pa siya- Parang nasa gitna ka pa eh. Hindi ka pa napunta. Hawa, ay isang kabilang grupo, pwede ka pang i-hire. Kukulitin ko. Ito ka para mapunta pagpunta sa amin. Kasi hindi ka pa napunta roon. So ngayon, nasa kulturan ka sa pala. atin no. Yung sa atin, di ba? Araw-araw ko sa inuman. Sa labas. Oo, away kayo, masagla. Parang Hope lang yung pastor eh, no? Pastor. Parang si Hope lang yung style niya. Kung di ka mananampalataya lang sa kanya, talagang papasukin ka. Pero kung yung pananalig mo, walang laban talaga. Yun yung isa pinabasihan ko lang din yun. Bali, yung kay Hope naman, magkailangan. Yung kay Hope, tinutokso talaga siya. Oo. Pero, Wala siyang makita na mali sa kanya, pero mahanapan siya ng mali talaga ni Satanas. Okay? Iba rin yun sa baptism kasi identified na. Yung pagka-aari, ito halimbawa, sample ito, kay Brad yan to. Hindi ko basta-basta pakialaman ko kasi alam mo mayroon na. Yung baptism ganun po yun, hindi ka na niya pwedeng guluhin. Kasi pag atin pa lang siyang guluhin ka, pupuk ka ng Diyos yun. Kasi pag mo pakialaman akin na yan, Try nyo. kasi hindi ka pa niya maakin ng tuluyan dahil wala ka pang ginawa mo sa baptism. Buti na ituro mo ng maayos sa kanila, pastor. Para alam na So, binitis niyo na hindi kayo guluhin. brother. At totoo po yun, kung meron na po kayong gusto sa buhay, manginginig na po siya, manginginig. amen. Hindi na siya manggugulo dyan. Bakit manggugulo siya? Manginginig po siya dahil meron po kayong sa Israel. Yung puso, ganda. Nakikita niyo lahat kahit ng pinakamabangis na demonyo pagka napalapit sa Panginoon Kristo na nanginginig sa tao. Eh, pagka siya nandiyan si Jesus sa buhay mo, palapit pa lang ang demonyo sa'yo, nanginginig na. Ganun po yun, kaya napakapangyarihan na pag pinatuloy mo si Jesus sa buhay mo, sumunod ka sa baptismo, nandoon yung protection laban sa warfare ng masamang angel. Protection yan sa iyo, hindi yan ano man. Ano man yung kasi yung iba, pastor, kaya iniisip nila, Para maligtas ka sa kalayo, mali. yung iniisip nila, katulad ni brother, baptismo na kaya yun nga, nung pinaniwala ko, naintindihan ng brother, lalo kahalaga ang mabautisman, hindi yan sa reyon, hindi yan sa pinag-uusapan, kung ano ka, kung hindi, pananahan sa Diyos sa puso. Kapanahan siya sa iyo ng maluwag. Naniwala ka si brother. Kahit makapangyarihan siya, doon pa rin siya sa mga willing. Wala sa reyon. Diba sa Revelation sabi niya, kumakatok siya sa bawat puso ng tao, pagka pinatuloy siya, tutuloy siya, mananahan siya sa iyo. Pero kung hindi mo siya tatanggapin, reject mo siya, hindi siya mananahan sa iyo. Hindi siya tutuloy sa iyo. Tama, tama. Kaya nga, yung baptism na yun, part yun ng pag-welcome mo sa Kanya. Tuloy ka, Lord. Tuloy ko. Tignan mo, di ba, ang tagal namin hindi pumunta. Mawa pa rin Panginoon, ang Diyos na si Pastor. Kami, siyempre, alam niyo naman, di ba, malayo sa amin. Pupunta pa kami sa inyo. So, ibig sabihin, way na ng Panginoon yan. Napalitan talaga kayo. Sa puso niya. Kasi mga inopen na sa inyo. Diba, tagal na, Kayo na lang yung tagal na, magpapatuloy kung ano. Pero kung Tanong mo hindi sa siya amin. talaga tatanggapin.
Pero sa ano ng Panginoon, ako nga ayaw ko eh, tapos na yung gawain ko eh. Pero sa isip ko, gusto ko rin magsilbi, ipabahagi yung katulad ng mga kasama ko, yung trabaho eh. Papalat ito, papalat. Kahit anong trabaho mo pagdating mo sa batik Kaya mapalot kayo brother, dahil siyempre kami, kahit kami tapos na gawain so sumasama pa na rin. Kasi yung sa isip namin, ayaw eh. Eh siyempre, nandun yung si pastor, makalakad sa susunod. Napampita. Ano po? Willing na po kayo? Yun. Pag-iisipan mo kung mayroon pang benefits makuha mo o malugi ka pa. Kasi yung desisyon, nasa sayo yan eh. Kahit nasa salvation, ikaw pa rin yung nasusunod. Siya kumakatok lang na, tanggapin mo ang Panginoon. Kung hindi, wala. Sa'yo pa rin. Sa'yo, desisyon. Hindi tayo niya pangungunahan. Alam, kailangan mo makalkula kung tatanggapin mo, may ikakaragdag bang kabutihan sa'yo kung malulugi ka. Oo, yun ba? Yun lang. Okay? Okay. So, tayo manalangin. Wala namang ibang, no? So, tayo manalangin. O, aming kailangan Ama sa langit. Kami po, Jesus, ay nanalangin ang sa pagkatapos na binubulog na oras, pagkakaroon ng salita patungkol sa baptismo. Ay pong hiling sa mga kaibigan, mga kapatid namin na magpatay sa iyo. Nag-inspire po kanina po namin ang kailangan po pag-decide na sila po ay papasok o mag-decide na sila po ay magpapabaptismo. Ito po ay para sa kanilang kapakanan. Ito po ay sa kanilang pong seguridad. Ito po ay sa kanilang pong isipan na hindi na sila magiging gusto ang pro kung sino man sila sa kanilang identity. Kay Kristo. Ano pong hilingan ang iyong kanila pong kahilingan na bahay na ito ay iyong pong proteksyonan. Padala po kayo na yung dito natin sa siyang magsasawata sa gawa ng mga kasama na spirito sa bahay nila. Ano pong hilingan ito na mayroon po pagpapasalamat dahil ito po yung kalooban na yung mga anak na siparataya sa iyo ay mabigyan po ng seguridad. At kami dalangin naman, ito, kasalamat ng Diyos sa pangalan ng Jesus. Amen. Hindi po yan para sa amin, ha? Para sa kasi-kasi, hindi. Para sa inyo po lahat. Kaya nga yung gawa ni Jesus, yung mga tugturo niya para sa atin natin. Kaya kabubuti. Kaya nga, good news. Tayo ng pagdala ng lugaw, at tinapay na lang. Opo, may tinapay po kasi yung lugaw. May sakit, may sakit. Oo, hindi, okay na kasi si Pastor daw. Sa hospital daw, pumunta na yung hospital. Ano tayo? Pastor, ang-chat siya. Saan ka si Pastor? Nagdalit ko na. Susunduin ko? Nasa hospital ba siya? Baka. Nag-chat siya eh. Bakit daw? Dahil siya sa kanila. Dito ako. Ay, May pera lang kami kami, pupunta kami naman, sasabay kami. Mga pera kami. Try ka din magkain. Try muna te. Try sarap. Panginoon, maraming salamat na